dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, ang Pangulong Bongbong Marcos may magandang balita. Mr. President, pasok! Sa ating mga minamahal na kababayan, meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa. Oh, mga bobong mga naghahanap kung nasaan daw si Presidente. Eto na oh. Simula daw Martes mga kababayan, bababa ang diesel ng 20 pesos. Oh, gasoline, 4.43 pesos. Konti pa rin ano, pero dahan-dahan mga kababayan, tingin ko, mapapababa ni Pangulo yan. Kita nyo naman, nadatnan ni Pangulong Bongbong Marcos, mataas ang presyo ng gasolina. Pero dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, napababa niya ng dahan-dahan, napababa ng napababa. O, di ba? Natandaan nyo ba yon? Ang gasolina natin, sukdulan ng kataasan. Mula ng i-assume ni Pangulong Bongbong Marcos yan nadatnan niya na, ibig ko sabihin, na talagang mataas ang presyo ng gasolina. Umaabot po ng 90 hanggang 100. Ano nangyari? Pinababa ni Pangulo. Ngayon pa kaya? Tingin ko mga kababayan, sa pakikipag-usap niya at mga inisyatibo na ginagawa niya, tingin ko kayang-kaya niya napababain ng pababain. Sabi ni Peynabio, mga DDS AI yan. Kita nyo, meron pa silang pinapalabas na nag-collapse daw si Pangulo. Meron pa silang pinapalabas na, mga kababayan ayun na, namatay na raw sa ospital si Pangulo. Puro AI. Tindi nila, no, mga kababayan. Ewan ko pa. Oy, NBI. Oy, John Vic Remulla. Wala kayong gagawin? Ano, ganyan lang kayo? Magtatanga-tangahan kayo? Putik na yan, no? Mr. President. Sa diesel, ang gasolina naman, may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito, lalo na sa ating mga drivers, Nako, mga commuter, at sa bawat pamilyang Pilipino Correct. na araw-araw naapektuhan ng mataas ng presyo ng krudo. Tama. Hindi pa ito sapat. Hindi, kita nyo. Maliwanag naman kasi magpaliwanag si Pangulo. Kung may nabawas na 20 pesos at 4 pesos sa diesel 20 pesos mahigit, sa gasolina 4 pesos mahigit, hindi pa sapat, alam ni Pangulo. Kaya nga sinasabi niya hindi pa sapat ito. Alam niya, mga kababayan. Nasaan na ngayon ang Sara Duterte nyo? Yung taong nagtatrabaho, mga kababayan, yan po yung kanilang binabanatan. Pero yung tao na walang ginawa kundi mamasyal, tanungin nyo sila, nasaan kayo? Hindi nyo hanapin si Sara Duterte nyo. Para si Pangulong Bongbong Marcos, isang araw lang nawala, hinahanap nyo na. Ginawa nyo na ng kwento, kesyo patay na, kesyo may malalang sakit, kesyo nasa St. Luke's. Diyos ko, alam nyo, yung katangahan ng mga DDS, talagang ikikwento natin to sa mga anak natin Pag sinabing DDS, anak, tanga ka. Kapag nung panahon namin, etong panahon natin, pag dumating yung panahon, ikikwento natin sa mga anak natin, mga apo natin, mga kababayan, pag DDS, tanga. Pag DDS, tinawag kang DDS, bobo ka. Yan yung panahon namin, di ba? Mahirap hong kalimutan. So darating ang panahon, mga kababayan, kapag tayo ay mahina na at puro na lang kwentuhan sa GC natin, ano pagkukwentuhan natin? Di ba DDS tanga? Ganun. Basta pag DDS tanga ka talaga. Ay, nako. Ginawa pa daw, boss, ginagawa pa daw, boss, yung site para sa fake news. Pero meron pong Google form na direct. Nako. Alam nyo, kumuha na lang kayo ng tao nyo na monitor niyan. Huwag nyo nang utusan ng sambayanan. Una,
karamihan na mahihilig sa politika, aminin natin, hindi teki sa mga ganyang mga apps. Wala, ayaan nyo. Kakausapin ko yung mga yan. Hindi totoo, di ba? Paano na lang, kumuha na lang kayo na magmo-monitor ng mga fake news. Kasi kung tayo, kahit may makita tayo, kung hindi naman tayo teki, hindi natin alam kung paano, kahit na mayroong Google Drive dyan o ano pa mga application yan, yung mga hindi marurunong, di wala. Lalo na yung mga idaran natin ganito, hindi naman natin yan nakagisnan, di ba? Ay, nako. Mr. President, tuloy. Kaya tuloy-tuloy naman ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maibsan ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Oy, mga DDS, nakita nyo ba to? Correct, boss. Yun din, problema namin, yung mga hindi teki, di ba? Mission. Hay, nako. Di ba, Lord Glenn, tama ba ako? Tingnan nyo yung boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ganyan ang boses na may sakit. Ang boses na may sakit, mga kababayan, yung boses ni Digong. Yung boses nung Medaldelia. Yung madaldal na malaki, champanot. Si Pangulo, limpyo, makinis, malinis, buong-buo. Kayang-kaya pa ni Pangulong Bongbong ng makatatlo. Hindi po tayo titigil hanggat hindi natin napababa ang gasto sa biyahe, sa pagkain at sa kabuuang pamumuhay ng ating mga kababayan. Correct. Sa mga susunod na araw at linggo, may aanunsya po ko na mga dagdag na hakbang at tulong mula sa gobyerno. Hindi nating hahayaang mapabayaan ang bawat Pilipino sa gitna ng mga hamong ito. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan nang may maramdaman na ginhawa ang bawat pamilya. At yan ang tinututukan namin araw-araw. Kita nyo? Maraming salamat po. Nakita nyo, buhay na buhay ang Pangulo. Buhay na buhay. Ayan, lumusog na nga eh. Kakapanalangin nyo na mamatay ang Pangulo. Sa bagay, mga kababayan, alam nyo, ngayon napagtanto ko, na si Baste gusto nga kunin yung ulo ni Pangulo, di ba? So talagang ako naniniwala, ang promotor ng pagpapakalat ng fake news ng kung ano-ano laban kay Pangulong Bongbong ay mga Duterte. Tama, mga Duterte talaga. Kasi tignan nyo, yan pa yung naririnig natin sa kanila, gigil na gigil sila kay Pangulong Bongbong na nagtatrabaho kasi natapakan lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga nakawan na nakaw nila. Tulad ngayon, di ba? Nadadamay yung pangalang dating speaker. Sino 'yon? Sino 'yon? Si Lord Velasco. Kita nyo mga kababayan. Kaya alam nyo ngayon talagang kailangan nyo ng malawak na pangunawa para malaman kung sino ang totoo at kung sino yung nagsisinungaling sa inyo. Tingnan nyo mga kababayan. Isipin nyo maigi. Galing kay Basti mismo, di ba? Gusto niya yung ulo ni Pangulo? O sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news na patay na daw ang Pangulo? Di ba kampo din ng mga Duterte? O kanino galing? Siyempre sa kanila lang lahat yan. Just me o Marimar, mga kababayan ko. Pero eto na nga. Pasok! Tinutunto na ng Presidential Communications Office sa mga nasa likod ng umano'y biglang pagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan, mga kababayan ko. Tinutuntun na daw yung mga nagpakalat ng mga fake news. Kung nung nakaraan, ano na raw sila, gumagawa na ng paraan. Ngayon, tinutuntun na. Kaya meron hong apps na dapat doon daw ho kayo reklamo o mag-report. Just ay nako. 'Di ba, mga kababayan? Kita nyo? Paano tayo? Hindi nga tayo teki. 'Di ba?
hindi na lang kayo mag-usap-usap na mga may kinalaman dyan, NBI, police, o ano pa, o DILG, o ano pa, o sino pa, o sino may mga, may kinalaman dyan. Yan ang pagmitingan yung lahat. Tapos, bumuo kayo ng task force para mahuli ang lahat. DICT, CICC, yung mga yan. Kayo, mag-usap-usap kayo. Hindi yung, naku, kailangan pa ba kayong turuan? Alam nyo, minsan na yung kabaitan ni Pangulo na hindi pinapansin itong mga walang yan na to. Napasama ho eh. Umabuso sila ng umabuso. Talaga, nung una pa lang dapat, sinampulan na yan eh, no? Una pa lang dapat, may binitay na eh. Pero kasi nga, mabait si Pangulo eh. Wala tayong magagawa eh. Diba? O, tuloy. Ano yan? Ayon sa PCO, naglitawan ng mga social media post na nagsasabing may stage 4 cancer ang Pangulo Yan. at malubha ang kondisyon niya. O, yan. Napakarami. Daming ganyan na lumalabas. O. Habang nakakonfine sa isang pribadong ospital. Oo. May ilang post ding pinaratangan ng ilang media organizations na nakikipagsabuatan umano sa pamahalaan. O, yan. Si Banat Bay. No, nakikipagsabuatan daw kayo dahil bayaran nga daw kayo. Oh, di ba? Bayaran daw yung mga media. Gumagamit umano ang mga ito ng mga lumang larawan sa kanilang mga pagbabalita para palabasing buhay ang Pangulo. Yan na Ayon nga. kay PCO Secretary Dave Gomez, kinakalap na nila ang bawat post at inaalam na mga taong nagpakalat nito para sampahan ng reklamo. Nako! Malinaw anya, Sir, boss, bilis-bilisan nyo. Oo, dapat mabilis, may masampulan tayo. Mag-sample naman kayo kahit mga 5 vlogger lang. Di ba? Kahit 5 lang masampulan mga kababayan sa nagkakalat ng fake news, may masampulan lang dyan, ewan ko na lang. O, di ba? O, tuloy. destabilisasyon ang motibo ng disinformation campaign. Git na kalihim, hindi magagambala ng mga ingay na ito ang Pangulo. Wala naman. Siyempre nga ang Pangulo eh. Pagkatapos ng termino na wala na eh. Wala na oh. Tapos na oh. Sino na lang ho ang susunod ngayon? Sa totoo lang mga kababayan, kung pwede na lang i-appoint na lang sana natin mag-appoint na lang tayo. Halimbawa, Lacson, ikaw na. Ikaw na presidente, di ba? Ikaw, Gibo. Gusto mo ikaw presidente, mag-vice sa'yo si Tito Soto. Kaso nga, wala eh. Wala tayong kapangyarihan ganun eh. Tingnan nyo, lumalabis na ho sila ganito. Tingnan nyo. Yan Pagtrabaho! Si BBM! Tingnan nyo tong negro na to, no? Tingnan nyo yung ilong niya, mga kababayan, abot na hanggang tenga, no? Gusto daw ba natin magtrabaho si Pangulong Bongbong? Nagtatrabaho na ng kusa eh. Ang gusto namin, magtrabaho si Sara Duterte. Kasi wala kaming nakikita na ginagawa niya. Yun ang totoo. Kung si Pangulong Bongbong, hindi na kailangan sabihan. At hindi na namin kailangan malaman kasi kitang-kita naman. Pero kung sasabihin mo na si Pangulong Bongbong, ang gusto naming makitang magtrabaho, mali ka. Si Sara Duterte ang gusto naming makitang magtrabaho at saka si Bato de la Rosa na hindi na ho nagpapakita. Ganun ho ito sumipsip sa mga Duterte. May pansariling agenda rin eh. Maniwala kayo sa akin, baka tumakbong senador yan. Ako mga kababayan, baka tumakbong senador tong baluga na to. Diba mga kababayan ko? Sige, tuloy. Bahala kayong mainis. Ayun! Tignan nyo mga kababayan, si Piluca Jr., si Panutcha Jr. Hindi ako nagnakaw. Yan ang magtotropa. Puro mga panapon. Yung mga walang bilang mga kababayan, yung po yung mga
bata ng mga Duterte. Wala hong sumasamang malupit-lupit eh. Ano? Oh. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Kita nyo mga kababayan, tang ina mo. Diba? Ay, ano, tingnan nyo, ang tagal na daw na hindi nagtatrabaho si BBM. Putik ka, kundi ka, tanga. Alam nyo ba may tumawag sa akin ng mga Ilocano, galit na galit sa kanya, yung mga taga Isabela. Galit na galit dito sa baluga na to. Ewan ko nga kung nakakauwi pa to sa Isabela eh. Attorney Respicio, Vice Mayor, umuwi ka nga sa inyo, mag-live ka nga doon. Kasi mukhang ano daw eh, pinagtatabuyan ka na sa sarili mong barangay. Pinagtatabuyan ka na sa sarili mong bayan daw. Yung mga kababayan mo ron, mag-live ka nga doon. Sige nga, maglakad ka nga doon sa kali sa maraming tao. Sige nga, gawin mo nga. Oh, tingin ko hindi niya na magagawa yun eh. Baka ho, batuhin ho to ng kamatis eh. Di ba? Baka batuhin ho ng kamatis yan. Tuloy. Yaskam tayo ni BBM. Tangina mo. Kasama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Putang ina, bagong bayani. Putang ina. Ay, nako. Tingnan nyo mga kababayan kung paano inuuto yung mga bobo, mga mangmang. Ganyan sila manguto ng mga bobo at mga mangmang. Bahala na nga kayo dyan. Oo, kasama natin ang mga bagong bayani. Sino? Si Marcoleta Jr.? Sino? Yung naging kadibate ni Jesus Palsis? Mga nakatangay. Mga walang alam, mga bobo eh. O ikaw na lang, makipagdebate ka nga kay Jesus Palsis. Ganito lang, mag-ingay kayo kung gusto nyo na maging senador. Kung gusto nyo na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Ganyan ang gawin nyo mga kababayan. Bagong bayani daw eh. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Antindi sumipsip mga kababayan, ano? Antindi sumipsip, mukhang sasagutin mga kababayan yung kanyang pangkampanya eh. Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tangina, may tama sa ulo Tahanan ko. ng magigiting. Tingnan nyo. Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Kita mo? Tanga! Ano sabi sa'yo? Cavite, tahanan daw ng mahihirap. Tangina! Tao pa ko ha! Tingnan nyo, barado. Sagutin mo nga yun. Hindi naman pala tahanan ng bayani. Tahanan daw ng mahihirap. Nako, Diyos ko. Di ba mga kababayan? Yari, no? Barado, mga kababayan. Barado. Ng magigiting. Tahanan daw ng magigiting. Ang Cavite! Ang Cavite. Tahanan ng mahihirap! Tanga, ano masasabi mo dyan? Hindi ka makakapagsalita. Di ba? Hindi mo masasagot yan. Dahil mismong taga Cavite yung sumagot na tahanan daw sila ng mahihirap. Sagutin mo. Hindi mo masasagot yan. Hindi mo masasagot yan. Bobo ka eh. Yun na lang sinabi. Wala. Hindi mo masagot. Bagong bayani ba? Si Wala. Congressman Kiko Barsaga! Tahanan nga ng mahihirap yung lugar gani. Tahanan nga ng mahirap daw. Ay, dapat mong sagutin yon. Pahiya kayo riyan. Pahiya kayo. Biruin nyo, pinapakilala mo na magiting yung si Barsaga, yung lugar niya mahihirap nga ni. Hindi nga maiakyat-akyat nga ni. Nakuha nyo mga kababayan yung naratibo? Pahiya sila riyan mga kababayan. Pinahiya sila ng mismong mga taga Cavite. Di ba? Bagong bayani sa amin, si Kap Niño Barsaga. Ay, grabe mga kababayan ko. Ewan ko ba sa mga ito?
Tanginang yun, no? Parang gago lang, ano? At ito rin, Parang mga nang titrip nga lang, ano? Oo, ay, nako, tignan nyo naman, putang ina, yung piluka ni Marcoleta. Ang pinakamaganda, sabihin mo, eto rin, ang pinakamagandang piluka sa lahat ng kongresista. Walang iba, kung hindi, si Paulo Duterte, Paulo Marcoleta. Ganun. bagong bayani. Na, ano, uti. Ng Kongreso, sila Sabi nung mga nung tao, hindi naman. Sabi ayan tingnan nyo, narinig nyo ba? Sabi, hindi naman. bayani. Ng Hindi naman! Di ba? Sabi, parang hindi naman. Parang binabash na kayo ng mga tao dyan. Tuloy-tuloy pa rin kayo sa katangahan ninyo. Ewan ko na lang, mga kababayan, bahala na nga kayo dyan. Kongreso, sila lang ang lumalaban. At kinakasuhan. Yeah. Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. Bagong bayani ito. Di ba? May mga nagsasabi, may mga kumukontra. Ito lang mga kababayan, sumisip-sip tong balugan na to. Oo. Style niya yan, mga kababayan. May mga ganyan talaga. Maninipsip. Oo, Anyways, mga kababayan, gumagabi na tayo at tayo ay magpaalam na. Naantok na ako. Hayaan na natin yung bengbangan, sa susunod na lang, pwede ba? Oo, yung pong, naku, gusto nyo malaman? Yung kwento ho ng, yung asawa niya, pinabengbang doon sa tauhan niya. Kasi nga ho, mga kababayan ko, pumunta ho sa ibang bansa. Ewan ko kung ano na, hindi malaman, pagdating, mga kababayan, naging impotent na. Hindi na ho natigas ba yung niya, pututoy. Siyempre, yung asawa niya maganda, sayang, di ba? Oo, siyempre, naghahanap din ng bengbang yun. Ang nangyari, mga kababayan ko, doon na lang sa malapit na tauhan niya, pinabengbang yung asawa niya habang pinapanood niya. Grabe, may mga ganun talagang mga pangyayari, pero wag na nating talakayin, sa isang araw na lang o sa susunod na linggo. God pa na ako So paano, mga kababayan, hanggang dito na lang. Kita-kita po tayo. Sa bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera